Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako ho ay nagagalag dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Nasa Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat ng Juan, Kapitulo 10, talatang 26 hanggang 27, here in John chapter 10, verses 26 hanggang 27, ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Ngunit, ayaw niyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. As I repeat verse 26 and 27 as our main text for this evening, ngunit ayaw niyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. This evening mga kapatid, alamin po natin ano po ba yung mga ebidensya, mga halimbawa na nakikita po natin sa Biblia na ang isang tao ay tupa ng Diyos at ang isang tao ay hindi tupa ng Diyos. Bakit po nasabi ni Kristo na hindi kayo kabilang sa aking mga tupa? What makes one a sheep of God? Yan po ating pag-aaralan po nitong gabi. But before we get any further in our exposition of the Word of God, tayo muna po ay pumikit, yumuko at manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming tatalakayin po nitong gabi, I am praying na samahan niyo po amin lahat sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ng Diyos upang maunawaan po namin ang kahulugan ng iyong mga banal na salita. Walang siyang maitaas kundi lamang po kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, we humbly ask you, in Jesus' name we honor you. Amen and amen. Praise God. So, napag-aralan po natin kagabi mga kapatid from verses 22 hanggang 26 na itong mga pinunong Hudyo, mga reliyosong Hudyo, kahit na napakarami na pong beses pinahayag at pinakita ng ating Panginoon Hesukristo na siya nga ang Kristo that was spoken of sa Lumang Tipan, na siya na nga ang inaabangan na Mesiyas at hinihintay ng mga Hudyo na Mesiyas na darating according po sa pangako at propesiya na ibinigay ng Panginoon sa mga propeta ng Lumang Tipan. Bagamat na siya na nga po ang Kristo, Mesiyas, hindi pa rin nila tinatanggap, pinaniniwalaan na si Jesus nga ang Kristo ng kasulatan. But even though hindi sila naniniwala, and even though that their hearts are hardened because of unbelief, nagbibigay pa rin po ang ating Panginoon ng rason kung bakit po hindi sila naniniwala. At sabi po niya sa talatang 26, hindi kayo naniniwala sa aking mga sinasabi sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Now it's interesting mga kapatid kasi sa Biblia, to be called the sheep of God is a reference sa mga taong may relasyon kay Jesus. Ito po yung mga taong na talagang may relasyon kay Jesus, naglilingkod sa Diyos, sumampalataya kay Jesus, at talagang sinusunod nila ang ating Panginoon at pati rin ang kanyang kalooban and everything else. Ito yung mga taong may nais na mamuhay po sa kabanalan. Ngunit ang mga taong hindi kabilang o walang relasyon kay Jesus o mga hindi kabilang sa kanyang mga tupa, hindi sila sasampalataya kay Jesus. Hindi nila tatanggapin ang salita ng Diyos. Maari may karunungan po sila o may kaalaman pagdating sa Biblia, pero taos sa puso, hindi talaga nilang tinatanggap or pinaglilingkuran ang Panginoon. Sapat na sa kanila yung pagiging religyoso, sapat na po sa kanila yung pakikinig, pero hindi na nila kailangan o pinaniniwalaan na kailangan pang ipamuhay ang salita ng Diyos. Kung ano lang po ang kanilang pananaw, hanggang dun lang sila. Kung ano ang kanilang paniniwala, kahit labag at lihe sa salita ng Diyos,
Hanggang dun lang po sila. Yan yung mga taong hindi kabilang sa mga tupa ni Kristo. And there are several passages I want to show you this evening, mga kapatid, na magpapatunay na hindi lahat na nagsasabing Panginoon, hindi lahat na nagsasabing kilala nila ang Diyos ay talagang tupa ni Kristo. A good passage, mga kapatid, ay mababasa po natin dito. Basahin po natin dito sa aklat ng Mateo 7. Dito po tayo sa aklat ng Mateo Kapitulo 7. Simulan po natin ang basa dito po sa talatang 21. Mateo 7:21. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng iyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So if we go back up to verse 21, sino po yung tinutukoy dito? Yung mga nagpapanggap, yung mga nagkukungwari, yung mga marami na tumatawag sa Panginoon, Panginoon. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon. Pero, here's the very key word, pero, hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod, notice this, sumusunod, hindi lang nakikinig, pero sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Malinaw po yan. Now, dito naman po tayo sa aklat ng Mateo 15. Mateo, Kapitulo 15, simulan po natin ang basa sa talatang 8. Ang sabi ho dito, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. So we could say na hanggang salita lang po sila. Kasi sabi po ng Biblia, iginagalang ko ng mga taong ito sa mga labi lang. So labi lang, mga kapatid, hindi sa puso. At ano po nakikita ni Kristo sa kanilang mga puso? Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. So these are people, mga kapatid, na ang bukang bibig po nila is, kilala ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, ako ay isang reliyosong tao, sanguso lang. Pero pagdating sa puso, malayo. Walang relasyon kay Kristo. Tulad po ng mga pinunong Hudyo na nakakausap po ng ating Panginoon sa Juan Gis. Sila ay mga experts, we can say, sa kautusan. So may head knowledge po sila, ngunit yung tunay na relasyon kay Yahweh, wala ho sila. So maari, nasasabi po nila, mahal ko ang Diyos, kilala ko si Yahweh sa nguso. Pero yung kilala nila si Yahweh sa puso, wala ho sila. Kaya sabi po ni Kristo, hindi kayo naniniwala sa akin, nang ibig sabihin, hindi nyo tinatanggap ang aking mga salita, ayaw nyo ako paniwalaan, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. At ang tupa ng Diyos, mga kapatid, is just another way of saying, ito ay mga tao, grupo, mga individuals na may tunay na relasyon kay Jesus. Amen? Now, another example in the Bible na makikita po natin na matitiyak, at ito po ay mga katunayan, ayon po sa Biblia, na yung mga tinuturing ni Kristo na hindi kabilang sa kanyang mga tupa ay hindi marunong tumanggap o makinig sa salita ng Diyos. Dito po tayo sa aklat ng Lucas. Lucas 6. Amen? Lucas 6:46. Luke chapter 6, starting at verse 46. Ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po dito, bakit ninyo akong tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. Again, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod
ang mga sinasabi ko. Amen? Parang po ba yung Mateo 7:21, marami tumatawag sa aking Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga sumusunod, notice those keywords, ang sumusunod, ang sumusunod, ang sumusunod. Sabi po ni Lucas, kanina po sa Lucas 6:46, bakit ninyo ako tinatawag Panginoon? Gayoy hindi naman kayo sumusunod sa aking mga sinasabi. And then pagdating po dito sa aklat ng Juan 8, kung ating po babasahin, Juan 8:47, basahin po natin mga kapatid. John 8 verse 47. Ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Napakalinaw po niyan. So we see the false sheep and the true sheep. The true sheep and the false sheep. Ang false sheep, hindi kayo mga anak ng Diyos. Kaya hindi kayo nakikinig. So napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia, if you put all the pieces together, sabi po kanina sa Juan 10:26, hindi kayo naniniwala sa akin sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. At ano po ba ang inuugali ng mga hindi tupa ni Kristo? Hindi marunong makinig, ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, ayaw kilalanin na si Jesus ang Mesiyas, na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, na si Jesus lang ang daan patungo ng langit, ayaw nila tanggapin na si Jesus ang Kristo. Yan ang mga taong tinuturing ni Kristo hindi kabilang sa kanyang mga tupa. Ngunit, pagdating po sa verse 27 ng Juan Kapitulo 10, malinaw po na tinuturo ng Biblia kung sino po talaga yung mga tupa ni Kristo. Or we could say, mga may tunay na relasyon kay Jesus. Ating po balikan sa John chapter 10, mga kapatid, no? So John chapter 10, and let's go back here, pero dito po tayo sa talatang 27. Sabi ho dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. So notice those very words, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nang ibig sabihin, when they hear the voice of Christ, which is just another way of saying the Word of God, tinatanggap po nila. Sumasampalataya po sila. Inaamin po nila sa kanilang mga sarili, they need Jesus. They need a Savior. Tulad po nung talinghaga na kinwento po ng ating Panginoon, or rather itinuro po ng ating Panginoon in verse 1 hanggang 5 of John 10, kung ating po babalikan. Itaas po natin ang basa. Notice sa talinghaga ho na ito, mga kapatid, sabi po dito sa talatang 1, ng John 10, nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Notice this, kilala siya ng mga tupa. At sino po yung mga tupa na to? Tupa ni Jesus. And then it says, kilala ng mga tupa ang boses niya. The term boses or word boses na ginamit po dito is metaphorically describing the Word of God. And then it says, tinatawag niya, so yung pastol ay tumatawag sa mga tupa, tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Nang ibig sabihin, inilalabas ni Kristo yung kanyang mga tupa sa mga maling aral, sa kamunduhan, sa maling pamumuhay, yung kulungan ng mga Pariseo, kulungan ng Judaism, kulungan ng maling aral, kulungan ng kasalanan, inilalabas ni Kristo ang kanyang mga tupa. Pagdating po sa talatang 4, kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil
kilala nila ang boses niya. So notice that, mga kapatid. Napakalirong po na tinuturo ng Biblia. Nakikilala at naririnig ako ng aking mga tupa. So, in verse 26, yung mga Parseyo, yung mga reliyosong Hudyo, ayaw nila sumampalataya kay Jesus, ayaw nila tanggapin si Jesus. Why? Hindi sila kabilang sa mga tupa ni Kristo. In verse 27, nakikinig, they listen, they obey, they absorb, they understand, they receive my words. Kasi sila ang aking mga tupa. At sa talinghaga na tinuro po ni Kristo, inilalabas ni Kristo ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang mga pangalan at inilalabas sila sa kulungan. Kulungan ng maling aral, kulungan ng pagiging kulto, kulungan ng legalism, kulungan po ng self-righteousness, everything that is worldly, everything that is ungodly. Pag sila ay tupa ni Kristo, Christ will save His sheep. At ilalabas po niya ang kanyang mga pinili, or rather pinili ng Ama at pinili din ng Anak, inilalabas sila bilang mga tupa ng Diyos. At sumusunod naman po yung mga tupa sapagkat kilala nila ang tinig, boses, salita ni Jesus. He is their shepherd. Siya ang nangunguna. He leads by example. He leads them into eternal life. He leads them to the Father. He leads them to holiness. Yan ang trabaho ni Jesus. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. When the word aking is used, mga kapatid, this refers to a personal possession. At bakit po naging personal possession po yung mga tupa? Kasi ibinigay ng Ama yung mga yan kay Jesus bilang regalo. At yung regalo ng Ama kay Jesus, which is the people na pinili po niya bago pa man likhain ng mundo, ayon po sa Efeso 1:3 hanggang 11, ito po ay iniingatan ni Kristo at kalooban ng Diyos na kahit isa sa mga pinili o ibinigay ng Ama sa Kanya, kahit isa ay hindi mawawala sa Kanyang kamay. Ayon po dito sa aklat ng Juan 6, kung ating po babasahin, dito po tayo sa aklat ng Juan 6 para mapatunayan po natin kung totoo nga yung sinasabi ni Brother Joshua. Dito po tayo sa 37, basahin po natin. John 6, verse 37. Basahin po natin, mga kapatid. Ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At hindi ko itataboy ang mga dumalapit sa akin. Sapagkat naparito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala. Now notice those words. Huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Now, before we continue on, the question is, natupad po ba ni Kristo ang kalooban ng Diyos? Kung sasabihin po natin, oo naman, then we must believe na ang lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo na kaluluwa, na tupa, kahit isa sa kanila ay hindi nawala sa kanyang kamay. Nang ibig sabihin, kung may mga nag-aanyo, Kristiyano, pero sila ay lumihis at hindi na nagpatuloy sa Panginoon, this is just an indication hindi sila yung mga ibinigay ng Ama kay Kristo. Nag-anyong Kristiyano, mga Kristiyanong nagkukungwari, we could say, hindi sila mga tunay na mananampalataya. So therefore, hindi natin pwede sabihin na may mga tunay na Kristiyano na nawala sa kamay ni Kristo because if that were the case, hindi natupad ni Kristo ang kalooban ng Ama. Napakalinaw po na sinasabi ng Biblia. Tinupad ni Kristo ang kalooban ng Ama. Naparito po siya upang ganapin, tuparin ang kalooban ng Ama at ito ang kalooban ng Ama. Na kahit isa sa mga ibinigay ng Ama kay Jesus, kahit isa ay hindi mawala sa kanyang kamay. Nang ibig sabihin, hindi mawala ang kanilang kaligtasan na ibibigay ni Jesus sa kanila. Now, kung ating po babasahin muli sa verse 39, sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw.
sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang bubuhayin ko silang muli sa huling araw. So napakalinaw po yan mga kapatid. Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, we already know through common sense, practicality, and reality na hindi lahat sumasampalataya kay Jesus. Ilan lang talaga ang sumasampalataya. Ilan lang talaga ang nagpapatuloy. Ilan lang ang nananatili kay Jesus. Bakit po? Dahil ilan lang ang ibinigay ng Ama sa anak. At kung uunawain po natin exegetically, yung sinasabi po ng konteksto ng Juan 6, hindi natin pwede sabihin na ang lahat ng tao sa mundo ay tupa ni Kristo. Ayon po sa Juan 10:26, hindi kayo naniniwala sa akin sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. And then, sinabi po ni Kristo sa Juan 11:11-14, ako ang mabuting pastol at handa kong ialay ang aking buhay sa mga tupa. And then, sinabi po ni Kristo sa talatang 27, nakikinig sa aking ang aking mga tupa. So kung namatay si Kristo para sa mga tupa, at ang mga tupa ay yung mga nakikinig kay Kristo, sumusunod kay Kristo, therefore yung mga tupa that Christ gave His life for would have to be yung mga taong tinutukoy sa John 6:37-40 na ibinigay ng Ama sa anak at ang kalooban ng Ama na ang lahat ng ibinigay niya sa anak kahit isa sa kanila ay hindi mawawala. Yun ang matinding kaligtasan na binibigay po ng Diyos sa mga undeserving sinners na kanyang pinili, minahal, and He sent His Son to die on the cross for the sheep. Kaya sabi din po ng Biblia dito mga kapatid, kung babalikan po natin ang John chapter 10, sabi po dito, ating po babalikan verse 27, so nakuha na po natin yung sinasabi po na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. So those who have a true relationship with Christ, may relasyon kay Kristo, nakikinig kay Kristo, sumusunod kay Kristo, they're not perfect but they are striving and desiring to live in holiness. Then it says, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Now the word kilala mga kapatid, it's more than just an informative, or we could say knowledge of who these people are. That's not what it means na, alam ko yung kanilang pangalan, I know some information about them. Hindi yun ang tinutukoy ni Jesus in that language. We must understand mga kapatid, yung word na to know, or kilala ko sila, to know. Sa wikang Hebreo, pag ginamit po yung word na to know sa Lumang Tipan, ito po ay nanggagaling sa wikang Hebreo, yada. Na ang ibig sabihin po ng yada, when it comes to God knowing someone, it speaks more of intimate personal relationship. Tulad po nito mga kapatid, sa Genesis 4:1, sabi po doon na si Adan, he yadad his wife, or Adam knew his wife, or had sexual relations with his wife. At ang naging bunga po ng yada ni Adan kay Eva was nanganak po si Eva. She had Cain and Abel. Okay? Pero when God is the one doing the yada, it means He desires to have a personal relationship with these people. God yadad Israel. God yadad Abraham. Ayon po sa Genesis 18, talatang 19 or 18 hanggang 19. So napakalinaw po na tinuturo ng Biblia, when God is the one doing the yada or to know, personal relationship ang tinutukoy po doon. So in this case, naririnig ng mga tupa ang kanyang tinig. Kilala ni Kristo ang kanyang mga tupa. Bakit po sila sumusunod? Bakit niya iniingatan yung mga tupa na yan? Sapagkat ang mga tupa may relasyon kay Kristo, si Kristo may relasyon sa mga tupa. Yan ang ibig sabihin po ng to know. And it's interesting kasi sabi po ni Kristo,
kilala ko ang aking mga tupa. In the Bible, mga kapatid, kung ating po babasahin po dito sa ikalawang Timoteo, dito po tayo sa ikalawang Timoteo, kapitulo 2. 2 Timothy chapter 2, talatang 19. Ito po sinasabi, mga kapatid. Ganon pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. Ano po sabi ng Biblia, mga kapatid? Alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Napakalinaw po niyan. At sino po ba yung na kay Kristo? Ang mga na kay Kristo ay lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. Napakalinaw po niyan, mga kapatid. At paano po ba natin mapapatunayan na tayo po ay may kaugnayan kay Jesus? Ating po basahin po dito sa unang Juan kapitulo 2. Dito po tayo sa 1 John chapter 2. Simulan po natin ang basa dito po sa talatang 3. Sabi ho dito, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Kristo Jesus or Hesu Kristo. So, in John 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. So, kitang-kita ho natin ang mga tupa ng Diyos nakikinig. Ang mga tupa ng Diyos may relasyon kay Jesus. Ang mga tupa ng Diyos ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Now, we must understand, ang pagsunod sa utos ni Kristo is not what will get you saved. It is, we could say, the evidence that you are saved. Nang ibig sabihin, ang tunay na niligtas ni Kristo ay may nais sumunod sa Diyos. Okay? Now, what other religions will tell you is that you have to do this, you have to do that, you have to fulfill 100 laws bago ka maligtas. That's what we call a works-based salvation. Nang ibig sabihin, kailangan mo gumawa ng maraming mga mabubuting gawa para ikaw ay maligtas. Ngunit, sinasabi ng Biblia, hindi ho tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi tayo ho ay niligtas ng biyaya ng Diyos nung tayo ay binigyan ng kaloob na sumampalatay kay Jesus. Hindi ito nanggaling sa atin. Ito ay kaloob ng Diyos para wala ho sa atin ay pwede magmalaki. Nang ibig sabihin, salvation is all the work of God. Ayon po sa Jonah chapter 2, verse 9 and following. Napakalino po niyan. Salvation is all of God, from start to finish. Kung tayo po wala tayo kinalaman at we contributed nothing in our physical birth, ganun din po sa spiritual birth. We contributed nothing. Sabi nga po ng isang lingkod ng Diyos by the name of Jonathan Edwards, sabi po niya, you contributed nothing to your salvation except the sin that made it necessary. Nang ibig sabihin, the only contribution that you and I ever made was the sin that made salvation necessary. Ang contribution lang po natin, mga kapatid, tayo ay nagkasala, and because of that, dumating si Jesus para mamatay sa mga makasalanan na tao. At kung sino man sasampalataya sa Kanya, ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Now, nasabi ko po sa inyo kanina, mga kapatid, may mga tao nag-aanyong Kristiyano. Maari nakasama po ninyo na matagal na sa ministeryo, pero hindi na nagpapatuloy at wala silang puso na magsisi. So maari masabi po na iba, Pastor, does that mean na wala ang kanilang kaligtasan? Or we could say that
Jesus could not keep them? Yung ba ang dahilan? The answer is no. Hindi porket may mga tao na nag-anyong Kristiyano, maari nagsalitang Kristiyano, maari nagturo pa ng mga doktrina of Christianity. Hindi nangangahulugan that just because these people has been in the church for so long, that they are true Christians. Ito po sinasabi ng Biblia, kung ating po babalikan ng unang Juan 2, dito po tayo sa talatang 19, para mapatunayan po natin mga kapatid na yung sinasabi ng Biblia, pantungkol sa mga klaseng tao na ganito, that they were never really of Christ. 1 John 2 verse 19, kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nananatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. So notice this. Kung tunay na kabilang sila, if they were true Christians, nananatili sana sila sa atin. And then if we go to John chapter 8, dito po tayo sa Juan 8, ano po ba sinabi ni Kristo sa mga nagpapatuloy sa Kanya? 31 ng Juan 8. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. In English, if you continue, meno, sa wikang Griego, meno, which means to abide, to remain. O yung ginamit po ni John sa wikang Tagalog, nananatili. If you will remain in my word, truly, totoo nga, mga tagasunod ko kayo. Now, may mga tao ho na maari nag-backslide. And one day, sila ay ibabalik ng Diyos. Manunumbalik po sila. Kasi sila mga tupa eh. They're the true sheep of God. Hindi porket na sila ay mga tupa ng Diyos that they're not going to stray away or not sin against God. May mga panahon-panahon po yan mga kapatid that mga tunay na pinili ni Kristo at times will stray away. Kasama po dito si Tomas, si David, si Solomon, si Samson, si Pedro. So malinaw po yan. Pero nanumbalik po sila, nagsisi. Pero yung mga halimbawa na nakikita po natin sa Biblia na nag-anyong disipulo, nagkungware sa pagiging Kristiyano, kasama po dito sila Demas, kasama po dito si Judas Iscariot. There's so many of them, mga kapatid. There's so many. And even in our generation today, we have to understand ang mga tunay na tupa ni Kristo. Regardless of what their condition is, God will bring them back. Pero yung mga humiwalay, nag-separate, hindi na nagpatuloy, at talagang wala silang nais manumbalik sa Diyos, they've only shown na hindi talaga sila kabilang sa mga tupa ni Kristo. So ang tupa ni Kristo, nakikinig, sumusunod. Ang hindi tupa ni Kristo, or rather ang hindi tupa ni Kristo, hindi sumusunod, hindi nagpapasakop, hindi tunay ang kanilang pananampalataya, they may look real but they're not real because God knows His sheep. Pero yung mga tunay na tupa ni Jesus, nakikinig, nagpapasakop, may nais mamuhay sa kabanalan, at hindi na nagpapatuloy pa sa kasamaan. Sapagkat ang sino man na kay Kristo ay isa na bago nilalang. Ang luma niyang pagkatao wala na. Ang lahat ay nabago na. Nais niyo po ba mabago ang iyong buhay? Mamuhay sa kabanalan, pagsisihan ng mga kasalanan, at tanggapin si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, na siya lang ang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan at magbago nating buhay. Yan po ba ang sigaw at nais ng ating mga puso? If so, sabi ng Biblia, kung tayo magsisisi at sasampalataya kay Jesus, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares. Huwag na huwag po natin kakalimutan mga kapatid na si Jesus ay Diyos.